God has given us life to live, and that life is best lived by grace. Hello everyone! Welcome to the next episode po ng Life and Grace. Pinag-uusapan po natin sa mga kapanahonan ito ang pinasimulan nating mini-series na may title po na 7 Steps to Victory. 7 mga hakbang tungo sa tagumpay. At last week po ay inumpisahan natin ito, and it's a kind of introduction, and na-cover po natin yung unang step sa tagumpay. Hinango po natin ito sa Deuteronomy chapter 2 verse 24 na ang Panginoon po ay nagbilin para sa bayan ng Israel sa pamamagitan po ni Moses, nang si Moses po ay almost 1 week na lamang ng kanyang buhay, because ang bayan po ng Israel ay papasok sa lupang pangako. And obviously, there will be challenges na makakaharap. Subalit ang Panginoon ay nagbibigay ng instruction kung paano sila mabubuhay sa tagumpay or magtatagumpay. Alam kong ganito rin po ang ipinapangako ng Panginoon sa mga Kristiyano. Ang paano tayo magtatagumpay at kukuha po tayo ng mga instructions mula sa salita ng Diyos upang mapatibay natin ang mga pagtatagumpay sa atin pong buhay. So ituloy po natin ang atin pong pinag-uusapan at we will start from where we dropped off po nung nakaraan. Pinag-usapan po natin itong sinulat ni Pablo sa Galatians chapter 1 verse 3 to 4. At ito po ay babasahin natin sa Ingles na kung saan kino-confirm po ni Pablo na tayo po ay may layunin ng Panginoon sa atin. Sabi po niya dito, "Grace be to you and peace from God the Father and from our Lord Jesus Christ, who gave himself for our sins that he might deliver us from this present evil world, according to the will of God and our Father." Alam po natin napakaganda ang makikita natin sa langit. But this verse explains that Jesus died so we could be delivered from this present evil world. Kalooban po ng Diyos na tayo po ngayong nabubuhay dito sa lupa pagkatapos nating maborn again, pagkatapos nating makilala ang kaligtasang dala ng ating Panginoon Hesus. Mabubuhay tayo dito na nais niya na tayo magtagumpay. Subalit habang nabubuhay tayo in this evil world na atin pong pangkasalukuyang kinalalagyan, this is a fallen world at marami pong challenges na makakaharap at naisin ng Panginoon na tayo po ay ma-delivered from this evil world. Dito po sa mga pangkasalukuyang kasamaan na atin pong makikita, mararanasan at matutunghayan. Wala nang deliverance po sa langit. Maganda po sa langit. Wala nang deliverance na mangyayari pa doon. Pero dito po sa lupa, kailangan natin ito ngayon. Totoo lang ating kaligtasan will reach its ultimate completion pagdating po natin sa langit. But we don't have to wait for the pie in the sky by and by kung we can have steak on our plate while we wait. Ang ganda po noon, di ba? Subalit bago po natin maranasan ang tagumpay na ninanais ng Diyos na mapa sa atin, we have to get sick and tired of being sick and tired. Kailangan po nating mapagod na lagi na lamang po tayong talunan at walang nangyayari sa ating buhay. Dahil hanggat kakayanin mong manatili sa sitwasyon where you are with things the way they are, you will. Hanggat kaya mong tagalan ang sitwasyon na kinabibilangan mo ngayon, kinaroroonan mo ngayon, tatagalan mo ito. Kaya kailangan nating maging pagod na sa karanasan ng pagiging talunan at palaging lugi. One of the greatest motivation for people to rise up is a holy dissatisfaction. Alam niyo po, minsan sa ating buhay, sa ating pong mga kaisipan, ay nakapagtatanong po tayo, ganito na lang ba talaga ang buhay ko dito sa mundo? Wala na bang iba? Ito na lang ba palagi ang buhay ko dito sa mundo? Alam niyo po, naniniwala po ako ang ganitong tanong ay hindi nanggaling sa Diablo. I believe the Lord has put an internal compass on the inside of each
of us that is trying to direct us to rise up and reach our full potential. We should not just accept mediocrity. May layunin po ang Diyos sa bawat isa at ito po ay para makapamuhay tayo sa tagumpay at hindi po sa pagiging defeated. Sabi po ng Jeremiah chapter 29 verse 11 at marami po sa inyo nakakaalam nito. Ang sabi po dito ay, alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan ninyo at hindi sa kasamaan ninyo. At plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. Sabi po sa wikang Ingles, for I know the thoughts I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you success and unexpected end. Ito po yung plano ng Panginoon. At many of you have got this verse at nilalagay niyo po sa inyong wall. But I want you to understand na ito talaga ang layunin ng Panginoon. Kung hindi ka satisfied sa pangkasalukuyan mong kalagayan, I think that is a good thing. Victories don't come to those who are complacent. You have to steer yourself up or you will sink to the bottom. Ganyan nagwo-work ang gravity. Ipupul ka nito pababa palagi. Lagi ka nitong hihilahin pababa. Ganon din po ang fallen world system natin. It tends to drag us all down to just accepting life as it is. Kung tatanggapin mo ang buhay mo na parang gano'n na lang araw-araw, mananatili ka na lamang ganyan. Dinadala tayo nito sa pagkakaroon ng tinatawag nating victim mentality. Alam niyo po paano magtagumpay? You have to rise up and run the risk of failure in your quest to be all that the Lord wants you to be. Kailangan mong magtindig at hayaan mong daanan mo itong panganib na pwede kang mabigo sa pagsusumikap mong maabot ang lahat ng nais ng Diyos para sa iyo. May isang magandang istorya po na makikita niyo po dito sa 2 Kings chapter 7. Ito po ay istorya ng 4 na ketongin. At ito po ay perfect example of what happens when people become desperate enough to rise up. Noong kapanahonan na yon, ang Samaria po ay under siege by Syria. And the famine was so severe that people were starving to death inside the city. These poor lepers were already outcast because of their condition. Kasi may ketongin po sila, nakahiwalay po sila. They sat outside the city gate with no future, no provision, and no hope. Wala po silang kahit ano. Then, they said something powerful na nakapagpabago po ng kanilang kinabukasan. Nagtanong po sila sa kanilang mga sarili ng ganito. Sabi po nila ay, sa 2 Kings chapter 7 verse 3 ay, bakit nakaupo tayo rito at naghihintay na lamang ng kamatayan? That question changed everything. As long as they sat still, nothing would change. Remaining where they were guaranteed defeat. Staying comfortable with misery would eventually destroy them. Kaya sabi po nila sa kanilang mga sarili, kung mananatili tayo dito, mamamatay tayo sa gutom. Kung papasok tayo sa loob ng syudad, merong kagutom doon, mamamatay din tayo. But if we will move forward, kung magbabangon tayo, if we will rise up, pupunta tayo sa kampo ng kalaban, maybe something will happen. Maybe they will not kill us. Posible po. Alam niyo po ang pananampalataya often begins with holy dissatisfaction. Not dissatisfaction with God, but dissatisfaction with remaining bound, remaining defeated, passive, and limited when God has promised us more.
Ito pong ketongin na ito, rise up. They got up at twilight and started walking toward the Syrian camp. Napalaking risk po ang kanilang kinuha dahil pwede po silang patayin ng kalaban. But it was the only option that had any hope of them surviving. Ang hindi nila alam ay kumilos na ang Diyos. And the Lord caused the Syrians to hear the sound of a mighty army. And the enemy fled in fear, leaving behind food, silver, gold, and abundance. The miracle happened when they rose up. They went from zeros to heroes. Nangyari po ito dahil they rose up and they took risks. Nangyari ito because naging dissatisfied sila sa kanilang present condition. Alam niyo po, many people are still waiting for God to move while God is waiting for them to move. The enemy loves complacency because complacency keeps people stationary. Ang complacency po ay nakapipigil sa atin para abutin ang mataas na panawagan ng Diyos para sa ating buhay. Habang ang mga Kristiyanong mananampalataya ay naniniwalang isang normal na bagay lamang ang mabigo, they will never possess what Christ has purchased for them. That is why holy dissatisfaction is often the beginning of a revival. God's plans are bigger than mere survival. He has called us to victory, purpose, fruitfulness, and influence. But nobody drifts into victory. Wala pong dumadaloy na lamang ng natural papunta sa victory. Kinakailangan mo itong pagsumikapan. Just as gravity pulls everything downward, naturally, this world system constantly pulls people toward fear, compromise, passivity, and mediocrity. And if you don't intentionally do something, you will slowly settle into complacency. Kaya nga po, ang salita ng Diyos ay paulit-ulit pong nagsasabi, kung mapapansin nyo, lagi sinasabi ng Biblia, magbangon ka, gumising ka, magpakalakas ka, magtumulin kang maabot ang hangganan, makipagpaka ka ng mabuti. Kasi po, to become a victor, you must be willing to move beyond your comfort zones and risk failure in pursuit of God's purpose sa inyo pong buhay. Balikan po natin si Josue at si Caleb. Joshua and Caleb had to rise up. Si Peter po had to step out of the boat. The blind Bartimaeus, kung natatandaan niyo po, had to rise up and come to Jesus para makatanggap po ng kagalingan. And these poor lepers had to rise up. And every believer eventually faces the same decision sa kanilang buhay. And we have to answer questions, will I stay where I am because it is familiar and comfortable? Or will I rise up and pursue all that God has prepared for me? Breakthrough often begins with one courageous step away from complacency. At kung tayo po ay magigising sa ating mga sarili, magdidesisyong magbangon at iwanan ng complacency, kahit na po may risk na tayo tatahakin, alam ko at nakakasiguro akong mayroong tagumpay na naghihintay para sa atin. Ito po si Baljamin Tatlong Hari. Ito po ang Life and Grace. Life is best lived by grace. Shalom!